Muli po ay good morning sa inyo lahat. Good morning! Tayo magpasalamat sa Panginoon muli sa pagkakataon na Kanyang binigay upang tayo po'y magtipon para sa ating pagsamba, pagpuri at pagpapasalamat sa Kanya. Ngayon nga po ay May 5, ito po ay ating naguriang Worker Sunday. Bakit, Pastor? Kasi po noong pong May 1, yan po ang tinatawag na International Workers Day. No? Yan po ay buong mundo ay nagdiriwang ng araw ng mga manggagawa. Tayo naman po, sa ating bansa, meron tayong Labor Day. Ito po ang Sunday na ating tinalaga bilang pagbibigay po ng parangal sa ating mga workers, lalo po ating mga church workers. Meron po tayong ilang mga church worker po sa ating gawain. Kaya mamaya po ay sila bibigyan po ng parangal at nasa gayon po ay sila lalong ma-encourage sa kanilang gawain. At syempre po bilang Worker Sunday, atin rin pong pakseto ko sa isang worker o manggagawa. Yan po ay si Daniel. Yan sa Old Testament. Atin pong paksa ngayon ay ang katapatan ni Daniel. Siya po ay isang government worker o official. No? Kaya purihin ang Panginoon. At sa ating mga naka-online po dyan, good morning sa inyo. Nawa kayo po ay pagpalain po kasama namin dito sa ating panambahan, dito po sa Bethany Baptist Church, Cubao. Para sa pagpatuloy po, tayo dumako sa ating handang prelude. Maraming salamat po.
Tayo po ito may lahat para po sa pagbasa ng ating teksto, para po sa mga ito. Ating pong paksa ay may kaugnay po sa ating Worker Sunday na ngayon nga po ay pagdiriwang. Ang katapatan ni Daniel chapter 6, verse 4 and 5. Aking muna basahin po sa inyo sa English, tapos po sa Tagalog po ating basahin ng sabay-sabay. Daniel chapter 6, verse 4 and 5. Then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion nor fault. For as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Then said these men, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. Sabay-sabay po sa verse 4, handa, basa. Magkagayoy ang mga pangulo at ang mga satrapa ay nagsihanap ng may usumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit sila nakasumpong ng anumang kadahilanan, ni kakulangan man, palibasay tapat siya, walang anumang kamalian, ni kakulangan, na sumpungan sa kanya. Na magkagayoy, sinabi, hindi tayo mga kasumpong na anumang may sumbong laban sa Daniel na ito, liban na tayo'y makasumpong laban sa kanya ng tungkol sa kautusan ng kanyang Diyos. Sa may pagpalayan ng Panginoon, pagbasa ng kanyang salita, habang tayo po ay dumakos na yung katahimikan, ate po yung ating ulo, at tayo po ay muling tumawag sa Panginoon, huminang tawad sa ating mga kasalanan, ating pong isuko ating buong sarili, ating buong diwa at puso, at ilingin po na kanyang banal na Espiritu ang siyang manguna sa bawat bahagi ng panambahan ito. Muli, Panginoon, kami po tumatawag sa inyo na mayroong pagkapakumbaba. Amin dinadakila ang inyong pangalan, inyong kapangyarihan, pag-ibig, at presensya, Panginoon, sa umagang ito. Patawarin niyo kami sa iyong mga pagkakasala, at muli po aming sinusuko sa inyo aming buong sarili. Kaya nga pong gumawa sa aming kalagitnaan upang maganap po ang inyong mabuting kalooban, maitaas sa inyong pangalan. Nawa ang bawat bagay po ng gawain ito ay magdulot po ng kagalakan sa inyong puso, at pagkapala sa bawat isa. At kung meron nga, Panginoong, kaming kasama rito, maging online o face-to-face, na wala pang katiyakan ng langit, wala pang Jesus sa kanyang puso, wala pa siyang pagkabagong naranas sa kanyang buhay, nangyari po sa bawat tunay na manampalataya, nawa kayo, Diyos, ang kumilos upang kahit ngayong umaga, siya magpasya at tumawag sa inyo sa pagkisisi, pagkitiwala, at pagsuko ng kanyang buhay. Asahin po ng mga nanampalataya, nawa Panginoon, amit tanggapin niyo masaganang pagkapala, kami rin po ay maging bukas sa panibagong hamon, tungo sa higit pang pagsunod at paglilingkod po sa inyo. Tamdalangin, Hispanic Cristo Jesus, Amen. Tayo po imawit po sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa pananambahan dito sa Bethany Baptist Church, Cubao. Atin pupurihin natin Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan. Alam ko pong nababatid po ng bawat isa sa atin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. Maging po, ang isa-isa niyang anak, ang buktong niyang anak, ay ibinigay niya po sa atin. Siya po ay pinako, namatay, inilibing at muling nabuhay para sa papatawad ng ating mga kasalanan. And this is the reason. That's why we praise Him. He came to live a perfect life. He came to be the living Word, our life. He came to die so we'll be reconciled. He came to rise to show His power and might. That's why we praise Him. That's why we sing. That's why we offer Him our everything. That's why we bow down
He gave His everything. He came to live again in us. He came to be our conquering King and friend. He came to heal and show the lost ones His love. He came to prepare a place for us. That's why we praise Him. That's why we sing. That's why we offer Him our everything. That's why we bow down and worship this King. 'Cause He gave His everything. 'Cause He gave His everything. Patuloy po natin po rin natin, Panginoon. Taas po natin ang kanyang pangalan. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. So glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Amen. Marapat lang po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. At atin pong kamustahin ang bawat isa. Dumako po tayo sa kamustahan. Kamustahin bawat isa sa pamamagitan ng pagkakamay, kamayan sa mga nandito po sa church.
At sa pamamagitan ng pag-comment sa ating comment sections para sa nasa kanilang mga tahanan habang inaawit ang Do Right. Right is always right and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So seek the right in everything you do. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when no one else will stand by you. Do right when you're all alone. Right, though it's ever known. Do right, since you love the Lord. Do right, do right, do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right, though it's never known. Do right, since you love the Lord. Do right. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Tayo po ba'y masaya at ating pong muling nakita ang God's wonderful people? Amen. Nakaka-bless po muli. Talaga po na makita po namin kayong muli. At tayo po'y dumako sa ating mga announcements. Para po sa ating weekend review na naganap ng April 28 to May 4. Children's Ministry with Teacher Minda and Teacher Melissa, April 28, 20. San Mateo members, April 28, 2024. Seniors group, 28. Adult Sunday, school class, April 28. Lord's Supper, April 28. Oplan Linis na naganap noong May 1, 2024. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay ng kanilang mga donasyon, suporta, oras at panalangin para sa ating Oplan Linis. Service and Prayer Meeting, May 1, 2024. Life, one-on-one with Kikay. San Mateo Home Bible Study, naganap noong May 2 with Pastor Ives Accord and Sis Agnes Estuesta. Camarin Outreach, ganap ng May 3 with Pastor Ives, Vivienne, Melly, Minda, Rosita, Julia, Brother Mark, and Deacon Mario. Cubao Home Bible. Taytay Ministry, May 4 with Pastor Ives and Sis Marjoline. Goyi Cubao, Good News Ministry with Ma'am Ami, Mamilis. Announcements and reminders.
daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao Members Group Chat, Facebook page, and YouTube channel. Midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. every Wednesday. Sunday worship service starts at 9 a.m. Sunday worship service theme today, ang katapat Daniel. Daniel 6 verses 5, at para sa susunod na linggo po, ang mabuting ina ni Samuel. 1 Samuel 1:1-20. Choir practice every 1 p.m. to 2 p.m. dito po, 3rd floor, Damascus Room. Adult Sunday, 3 p.m. Begonia Room. Go Ye Cubao, weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday, tract distribution every Saturday, BKBC every Saturday. Special missions gift giving every last Sunday of the month. Lord's Supper every last Sunday of the month. At ginaganap po ngayon ang ating Workers' Sunday. Next Sunday naman po ay para sa ating mga ina. Ang inaabangan po nila ang Mother's Sunday. Huwag po kayong mawawala. At happy birthday naman po sa mga sumusunod. May 5, Brother Corbin. May 6, Brother Roberto. May 8, Sister Jufy. May 10, si Brother Realito Lilet. Nawa po pag atin po silang nakita, atin po silang batiin ng isang maligayang kaarawan. At tayo po'y pinagpala ngayon na makakatunghay po ng natatanging bilang na magmumula po kay Sister Perla Balancio, na susundan po ng testimony ni Miss Levi Tawat, na susundan po ng isang maiksing programa para sa ating mga manggagawa. I come to the garden alone while the dew is still on the roses, and the voice I hear calling on my ear, the Son of God discloses. He speaks, and the sound of his voice is so sweet that the birds hush their singing, and the melody that he gave to me within my heart is ringing, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share that we there none other has ever known.
habang buhay pa po tayo ay marami nga pong darating sa atin na mga trials at pagsubok at mga challenges sa buhay na atin pong mararanasan na hindi po natin mapipili. Kaya salamat po sa mga pangako ng Panginoon tulad po sa 1 Corinthians 10:13 na hindi niya tayo bibigyan ng mga pagsubok na hindi natin kaya. At sa 1 Peter 5:7 na ilagak natin ang ating mga kabilisan sa Kanya at ang Panginoon ay nagmamalasakit sa atin. Nung ako po ay nagpa-opera ng aking kaliwang mata dahil ako po ay nagkaroon ng may cataract. Nung ako po ay nagpa-opera, nagkaroon po ako ng discomfort. Ako po ay nahihilo noon. Tapos sumabay pa yung aking hyperacidity at sumasakit po yung aking tiyan. Nakaisip po ako noon na mag-resign na sa aking trabaho dahil nga sa aking nararamdaman. Pero salamat po sa Panginoon dahil binigyan pa po niya ako ng lakas na aking pangatawan at patuloy pa po ako na nakakapaghanap buhay hanggang ngayon. Nung ako naman po ay magpapa-opera na nitong aking kaliwang mata, dahil malaki na rin po yung cataract ko at hindi na rin po ako nakakakita. Nung o-operahan po ako, kasagsagan po ng COVID noon. Kaya hindi ko po mapa-opera. Kaya nung naglaylo naman po yung COVID, nagkataon naman po na nagbigay po ng health insurance yung aming opisina. At sabi ko, salamat Panginoon, dahil tinugon mo yung aking panalangin. Na sabi ko, saan ba ako magpapa-opera? Ngayon po, dahil binigyan kami ng health insurance, nagpa-opera po ako sa St. Luke's. Kasi nga, sabi ko, ang mahal pag sa St. Luke's. Pero dahil po sa mayroong health card, may discount yung senior at mayroong PhilHealth, napakalaki po ng aking natipid at yung lens na lang po ang aking binayaran. Ngayon, sumunod naman po, yung meron akong 3 ipin na dapat bunutin. Sabi ko doon sa kapatid ko, gusto ko magpabunot ng ipin. Sabi niya, dito ka na lang magpabunot dahil nagpasyal kami sa Antipolo. At kakilala niya yung dentista. Sabi ko, sige, tinanong ko kung magkano yung pabunot. Ang sabi, 800. Sabi ko, mahal na po pala ng pabunot ngayon kasi 800 na. Tapos tinanong ko, yung aking wisdom tooth. Sabi ko, magkano naman pag wisdom tooth? Sabi niya, 4,500. Sabi ko, mahal naman. Tapos, pag impacted pa, 8,000. Ngayon, ang pinabunot ko na lang po itong isa yung pangil. Ngayon, nung binunot na, sinisingil sa akin, 1,500. Sabi ko, ba't 1,500? Ma'am, kasi merong additional na anesthesia na inilagay. Kaya naging, tapos bigyan na lang kita ng discount. Sabi niya, gawin na lang nating 1,200. Ngayon, pinabunot ko, yung pinagaling ko na lang po yung ipin ko. Sabi ko, ano ba to, Lord? Magpapabunot pa ba ako? 4,500? Tapos, mag-impacted 8,000. Sabi ko, tulungan mo naman po ako na huwag namang impacted para 4,500 na lang. Ngayon po, nung nagpunta po kami dito sa Mayarayat, may nakita po kaming dental clinic. Dental clinic. Tapos tinanong ko po yung dentista. Sabi ko, magkano po yung bunot sa inyo? Sabi niya, 800. Sabi ko, pag wisdom tooth, sabi niya, 1,000. Hindi na po ako, sabi ko, sige na, bunutin mo na yung aking wisdom tooth. Tapos, no, after 2 days, bumalik uli ako sa kanya, pinabunot ko na yung isa pa. Dahil sabi ko, mura na eh. Kaya sabi ko, Panginoon, salamat po, ang laki ng aking natipid. Ngayon naman po, dahil, bongi-bongi na yung ipin ko. Kaya sabi ko, magkano naman po yung papustiso? Sabi niya, 16,000. Sabi ko, mahal pa rin. Nagpunta ako sa dati kong dentista, sabi niya, 9,000. O di sabi ko, wow, 9,000 pwede na. Yung kaibigan po ng mister ko, sabi niya, dito na lang sa akin, ikaw magpagawa kasi 6,000 lang.
Aba, sabi ko, 6,000 na lang. At pinuntahan pa ako sa bahay namin at ako ay sinukatan. Kaya 6,000 lang aking binayad. Kaya sabi ko, Panginoon, napakabuti mo talaga. Kaya sabi ko, may pustiso na ako, hindi na ako bungi-bungi. Kaya salamat sa Panginoon sa talagang kabutihan niya sa buhay ko. Maraming salamat po. Good morning po sa inyo lahat. Isa po sa pinakamahirap malabanan ay yung tukso na mag-joke, no? Kaya si Ma'am Levi po kanina ay abos siya negative siya, tawa ng tawa. Kasi alam ko po isang barbero na meron pong, parang ito yung story. May isang mahaba yung parang hippie, pumunta sa barbero, tapos pagupit po siya. Ito na, sarili ko nang gawang kwento to. Ang halaga po ng gupit ay 300. Tapos sumunod sa kanya, halos makakalbo na siya. Mr. Barber, magkano itong gupit sa akin? 3,000 yan. Grabe naman. Kanina yung hippie, ang hababa ng buhok, 300. Ito, konti na nga lang to. Halos kalbo na ako, ba 3,000? Eh, syempre, mahirap hanapin yung buhok mo eh. Kaya habang kumukonti po yung ngipin nyo, mas mamahal yan. ang bunot. Mahirap hanapin na yan. Ay, taga Ma'am Levi, sa testimony yan. Okay, ngayon po ay ating pong parangalan po ating mga church workers. Ngayon po ay Workers Sunday. Ito po yung ating tradition na maganda na tuwing May po, no? I think first Sunday of May, meron po tayong Workers Sunday bilang pagpapahalaga po at pagpapaalala na sila po yung mahalaga po para sa atin. Sila po yung mga workers po natin na meron po tinatanggap na kaunting either salary or love gift po sa ating church. At atin po sila tawagin, sila po ay tanggap po nito na maliit lamang na cash. Talaga pong dito parang sukli, na hindi naman po kasi napakaliit po nito. Ito ay token lamang galing po sa ating church. And then meron po tayong bibigay na sweet something, something sweet para po sa kanila. Okay, so pakidala lang po rito yung ating mga bibigay. Okay. Thank you. Thank you very much po. Atin pong awitin, ikaw lamang. Mula sa dilim, tungo sa liwanag, ikaw, Jesus, ang nagbigay pag-asa. Kaya ngayon, sa iyo'y umaawi. Kailanman ay hindi tatahimik. Mula sa gabi, walang hanggang araw, ikaw, Jesus, ang ilaw ng pag-asa. Kaya ngayon, sa iyo'y umaawi. Kailanman ay hindi tatahimik. Aking isisigaw, ngayon at kailanman, ikaw lamang ang Diyos. Panginoon, ikaw lamang ang nagbigay pag-asa. Kaya ngayon isisigaw, ngayon at kailanman, ikaw lang.
pag-asa, kaya ngayon'y sisigaw. Ngayon at kailanman, ikaw lamang aking isisigaw. Ngayon at kailanman, ikaw lamang ang Diyos, Panginoon, ikaw lamang ang nagbigay pag-asa, kaya ngayon'y sisigaw. Ngayon at kailanman, ikaw lamang. Ngayon at kailanman, ikaw lamang. Maaari na po tayo magsiupo lahat. At atin pong ihanda ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ating mo tawagin ng Pastor Ivias Acorda. Muli po ay good morning sa inyo lahat. Good morning. Ating pong paksa ngayon o pamagat na ating aralin ay ang katapatan ni Daniel. No? Siya po ay isang mataas na opisyal sa pamahalaan ng isang hentil na kaharian. At dito ba may kita po ang isang magandang halimbawa at uliran ng isang manggagawa. Ngayon nga po ay Worker Sunday, kaya ating pong paksa ay ukol po sa isang worker, isang government official. No? Ayon po sa ating text, Daniel chapter 6, verse 4 and 5, sabi sa verse 4, na magkagayoy ang mga pangulo at ang mga satrapa ay nagsihanap na may usumbong laban kay Daniel. Malamang po ito yung mga inggitero, no, sa kanya, tukos sa kaharian. Ngunit hindi sila nakasumpong na anumang kadahilanan. Ni kakulangan man, palibas ay tapat siya, walang anumang kamalian, ni kakulangan, nasumpungan sa kanya. Na magkagayoy sinabi ng mga laking ito, hindi tayo makakasumpong na anumang may usumbong laban sa Daniel na ito, liban sa tayo'y mga kasumpong laban sa kanya ng tungkol sa kutusan ng kanyang Diyos. Tayo panalangin. Salamat, Panginoon, sa inyo pong salita, aming binasa. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pag-aaral at pagbabagay niyong salita, na ito po ay maging paraan upang kami mahamon tungkol sa higit pang pagsunod at paglilingkod sa inyo, lalo na bilang uliran at halimbawa ng isang manggagawa. Panginoon, sa Panginoon, maging sa tahanan, sa aming mga trabaho, sa aming pabrika, o saan man, tindahan, sa labas, upang kami po ay kumita ng aming kabubuhay. No, kami po ay magsilbing halimbawa at larawan ng mabuting Kristiyano. Gabayan niyo, O Diyos, kami sa aming pag-aaral, nawan niyo ba na Espiritu manguna sa amin, ang iyong pangalan ang maitaas, iti magpapala sa bawat isa. Tamdalain, sa Panik Kristo Jesus. Amen. Ang katapatan ni Daniel. Hindi po naranasan mga minamahal na kayo po ay punahin at pintasan kahit wala po kayong ginawang masama. Halimbawa po sa inyong tahanan o pamilya o sa inyong magkakamag-anak o sa paaralan, sa trabaho, o kahit po sa inyong komunidad. Totoo pong mahirap kung minsan makaiwas sa pagpuna at paimintas ng ibang tao. Kahit na po wala ka namang ginagawang mali o masama. Ay nga po sa isang dakilang philosopher, isang Gregong philosopher, si Aristotle, sabi niya po, there's only one way to avoid criticism. Do nothing, say nothing, and be nothing. Kaya talagang napakahirap mga minamahal, no? May isa lamang paraan upang makaiwas sa puna, wala kang gawin, wala kang sabihin, at maging wala ka.
So yung mga minamahal, ibig mong makaiwas sa puna, siguro yung patay lang, no? Ang hindi maupuna. Sabag mga tunay po na ang mga tao ay napakahirap makahanap ng pupurihin, pero napakadali po makahanap ng maaring pintasan. No? Kahit saan po tayo lumagay, kahit anong gawin natin, yan pa rin mga tao na hindi mautuwa po sa atin. At yan po ang narasan po ni Daniel sa ating pong teksto. No? At ito nga pong araw na ito, at tinagawin po nating Worker Sunday, at ito kaugnay po sa pagdiriwang ng buong mundo noong May 1 bilang International Workers Day. At ating bansa po, meron tayong Labor Day noong May 1 din. Ito nga po nawa ay maging hamon sa atin, nangyarasan po ni Daniel, na maging mabuting halimbawa tulad niya. Hindi man tayo makaiwas po sa pamimintas, kritisismo, pero sana po ang mapuna sa atin ay yung magandang bagay. Hindi po yung pangit. No? Yan, may kasabihan nga maminamal, di ba, na yung puno raw na maraming bunga ay binabato, di ba? O sinusungkit ng kapitbahay. Kaya po, napakahirap talaga, lalo pag Kristyano kang maayos at mabuti, na makaiwas po sa pamimintas at puna, krisis po ng ibang mga tao. Kaya meron po tayong dalawang bagay sa ating aralin ngayong umaga. Una-una, hinapan ng mali si Daniel, at ikalawa, walang makitang kapintasan kay Daniel. Kaya po, dito po ating mapapansin na si Daniel nga po ay isang mataas na opisyal ng Babylonia. No? Ito po ay nakakatuwa dahil marahil para siyang tulad ni Joseph, di po ba? Joseph the Dreamer, siya na po yung mataas na opisyal po sa Egypt. No? Ito naman po si Daniel po ay mataas na opisyal sa Babylon. Kaya alam niyo mga walang masama po, no? Na kayo po ay mataas na opisyal sa pamahalaan. O gusto niyo maging sidekick ni mayor, o gusto niyo mismo, kayo po maging mayor. Mas maganda, di ba ba? Meron tayong mayor dito, no? Si Bibian. Gusto niyo maging congressman. Kaya ito lang mong tip ko sa inyo, ha? Kung kayo po ay ibig mag-opisyal, piliin nyo po mas maganda yung appointed office kaysa elected office. Kasi po pag elected, yung mga mayor, vice mayor, councilor, senator, congressman, governor, ano po yan? Mahirap po maging malinis talaga dyan. Saka nyo pong tendency dyan maging people pleaser kayo, no? Kahit mali, gagawin nyo, basta lang matuwa yung mga tao. Ano ba nangyari kay Pilato, di po ba? Kanya pinaba ko si Kristo dahil lamang ibig niya ma-please yung mga tao. Matalong kayo po appointed, at least isa lang tao ang lahat mo ma-please, no? Yun ang point sa'yo. Kung siya naman po yung medyo okay, yan. Kaya, tulad nga po ni Daniel, siya po ay appointed officer siya, official hindi po siya elective. Kaya siya po ay, sabi sa Daniel chapter 1 verse 20, yan, hinapan nga po ng mali si Daniel, at sabi sa Daniel 1:20, sa bawat bagay ng karunungan at unawa na inusisa ng hari sa kanila, nasumpungan niya silang makasampung mainam kaysa lahat ng mahiko at mga enkantador na nangasa kanyang buong kaharian. So ito po si Daniel Maminal, may siya kasamang tatlo pang Hudyo, no? Si Hananiah, si Mishael, at si Azariah. Sila po yung mga Hudyo po na kinilala sa kanilang karunungan. No? Kaya rin yung mga minaman, dapat mga Kristyano marurunong Dapat nga po ang mga Christian po ay nagtatap, no, sa kanilang mga klase. Dapat tayo po ay matalino, masipag mag-aral. Kumari kayo po ay scholar, kumari kayo po ay may honors, no? Na kahit malaman doon po sa ating karunungan, tulad ni Daniel,
kaya kasama si Anaya at Mishael at Azariah, ay mapuri po ang ating Panginoon. No? Dahil, I remember tuloy si, I think Billy Graham ata, no? Na meron pong kwento about him. Siya po isang kilala't dakilang evangelist. At masipag po siya sa evangelism. At minsan po siya pumunta sa isang lugar na I think first time niya para sa kanyang pangaral ng Ebanghelyo. Parang meron silang parang crusade doon o public meeting. At meron po siyang bata na na nakilala o na-meet. Inahanap niya yung post office. Sabi po ni Billy Graham, "Hey, young man, can I ask you something?" Sabi po ng, "Sure," sabi ng boy. "Can you please tell me how to get to the post office?" Sabi po ng bata, "Sure, sir, just go there, turn left, turn right, then." "Oh, thank you," no? Pagkatapos, tagalogin ko na, no? Sabi ni Billy Graham, "Oh, mamaya, may meeting kami sa ganyan-ganyan lugar. Umattend ka. And I will tell you how to get to heaven." Sabi ng bata, "I don't believe you, sir. Why?" "Don't even know how to get to the boss office." No? So, minamahal, of course, yun? Para exaggeration yun. Pero mamaya, di ba? Paano natin igagabay yung mga tao tungkol sa makalangit na karunungan, kung mismo po sa ating karunungan na panlupa, tayo hindi marurunong, di po ba? Bawa ikaw ay laging kulelat sa klase. Tapos mag-share ka ng gospel. Sabihin ng mga classmate mo, yun nga ang 1+1, di mo alam eh. Yun nga ang kaiba ng blue at yellow colors, di mo alam. Paano mo makimuturuan tungkol sa Biblia? Pero po itong si Daniel po, kasama Anaya, Mishael at Azariah, sila po ay marurunong, no? Hindi lang po sa mga bagay spiritual, pati po sa mga bagay sekular, o sa pamahala ng gobyerno, pamahalaan. At dahil po dyan, sila po ikinilala ng mga tao na namamahala po sa Babylon. Sila po ay ginawang pinuno, lalo na po si Daniel. Sabi sa Daniel chapter 2 verse 48, pinadakila ng hari si Daniel. Na-promote po siya, tinaas siya. At binigyan siya ng maraming dakilang kaloob at pinapagpuno siya sa buong lalawigan ng Babylonia at pinapaging pangulo ng mga tagapamahala sa lahat ng pantas ng Babylonia. No? Siguro po parang kumbaga sa atin, dati lang siya, parang ordinary director lang, ganyan, o division chief, no, ng pamahalaan. Sabi po ng hari o emperor, magaling tong lalaking ito Gagawin ko siyang Commissioner of Internal Revenue, BIR Chief. Yan, no? Taas na. Kaya siya po yung na-promote. Pero habang siya po ay tumataas, lalo po nakikita ang galing ni Daniel. Kaya nga po sa Daniel chapter 6 verse 3, kinala po siya higit sa lahat ng mga pinuno. So hindi lang po siya magaling, kanya pang dinaig sa talino at husay ang iba pang mga opisyales sa Babylon. At ang plano po ng hari, gawin siyang pinakapinuno ng buong kaharian na. Kung magkasanay siya, gagawin pong prime minister. Yung hari, pinakamataas, malamang ikalawa siya bilang prime minister. Kaya sabi nga po sa Daniel chapter 6 verse 3, ang Daniel na ito ay natangi sa mga pangulo at sa mga satrapa sapagkat isang marilag na espiritu ay nasa kanya. At inisin ng hari na ilagay siya sa buong kaharian. Yan, no? So, siguro nagsimula sa isa pong division chief lang, o section chief, o director, sa isang commissioner, o undersecretary siguro siya. Ngayon po, gagawin na siyang parang prime minister, no? In charge po ng buong empire po ng Babylon. At yung mga minamahal, kapag kayo po ay mataas na posisyon, ay marami po kayong makaaway.
No? Ako po naman po ay pinalad na makapaglingkod din po sa pamahalaan. Hindi naman gaano matkataasan yung aking posisyon. Ako po ay nag-retire na, no? Pero, mahirap talaga pag masyadong mataas ang posisyon mo. Kasi, ang extreme case po niyan, yung aming hepe ng aming office nga. Parang second in the office ay pinaslang nga po siya eh. No? In-assassinate diyan sa bandang Barangay Holy Spirit. Extreme case noon, no? Kung masyado kang visible, kaya nasa, tawag nilang crosshairs ka, no? Pwede kang targetin. Kaya iba nga po mga tao, ba't ka mag-retire agad? Bata ka pa naman. Ayoko na. Kasi nga po, pag ikaw ay nasa mata ng mga tao, mainit kuminsan, no? Tulad ni Daniel, ikaw po ay maaring may makaaway. Nga po nangyari po rito, sabi sa verse 4, na magkagayoy ang mga pangulo at ang mga satrapa ay nagsihanap na may usumbong lamang kay Daniel. Alam niyo po, nung ako yung mag-retire, nag-retire na po ako nung the day after my 60th birthday. talaga wala akong patawad. Not a day longer, no? Birthday ko po was February 10th, 2024. February 11, nag-retire na ako talaga. Kasi alam niyo, mga minamahal, sa government service, alam ni Ma'am, ni Ma'am Levy. Sabi ko sa kanya, Ma'am Levy, di pa mag-retire, no? Kapag kayo po ay hindi pa cleared for retirement, at meron lang kahit isang anonymous complaint, hindi papakilala, ha? Sa ombudsman, hindi ka bibigyan ng clearance po. Hindi ka makaka-retire. Ako, baka malaman ng aking mga friends na mag-retire na ako. At meron lang isang lokalokong magsumbong sa ombudsman. Naku! Patay ako, no? Hindi ako makaka-retire. Ganun po ang nangyari kay Daniel. Hindi lang po isa, dalawa. Mukhang siya po'y kinuyog ng mga naiinggit sa kanya. Mataas siya eh. Kaya, ang dahil po nakatingin sa kanya na mga naiinggit, marahil, no? Kaya na magkagayoy ang mga pangulo at ang mga satrapa ay nagsihanap may usumbong lamang kay Daniel. Kumbaga sana siya po ang i-appoint ng Prime Minister, kaya galit sa kanya mga congressman, mga senator, mga governor, mga provincial board members, mayor, ang dahil pong kaaway si Daniel. Ngunit, sabi po rito, hindi sila makasumpong ng anumang kadahilan. Ni kakulangan man, palibasa'y tapat siya, walang anumang kamalian, ni kakulangan, na sumpungan sa kanya. No? Dito po sa ating, of course, taga-Antipolo po ako, no? Kayo matagayang city kayo eh. Lately po, meron mga official po na na-convict ng Sandigan Bayan. Ito naman public knowledge to, no? May isa pong lately, hindi ko na bagay yung pangalan na nakaya eh. Consel po siya. Na-convict po siya, I think, ang kanyang malversation, mga 8 million. Yung mga raincoats, yung mga, ang tawag doon? Kapote. Yan, no? Mukhang hindi po siya naprotektahan ng ulan ng Sandigan Bayan conviction. Convicted po siya. Dating Consel, ikukulong. Well, may pwede pa siyang appeal. Pero ganun po talaga yan eh. Pag nasa gobyerno ka talaga, dapat maingat ka talaga, no? Maraming nakatingin sa inyo, no? Kaya ito mga minamahal si Daniel, maraming nakatingin sa kanya. Pero ang ganda po sa kanya mga minamahal, hindi sila nakasumpo ng anumang kadahilan. Imagine po siya, nikakulangan. Wala siyang ginawang anumang masama. Palibasa'y tapat siya. Walang anumang kamalian. Ni kakulangang nasumpungan kay Daniel. No? Kaya una-una natin napasin dito bilang sa manggagawa, lalo na po bilang opisyal ng pamahalaan, si Daniel po ay binantayan ng mga kaaway niya. No? At kayo mga minamahal, nasa mga kayo ba nasa
private sector, no? Kayo ba nasa private company o public office, o maaari kayo po ay self-employed. Siyempre, meron kayo mga competition dyan. Tayo po ay binabantayan ng iba. Marami po dyan maghihintay na kayo magkamali. Marami mga intriga, no? Marami mga ganon-ganon. Kaya, gusto mong wag pag-usapan, gusto mong wag mapuna, sundin mo yung sabi ni Aristotle, no? Do nothing, say nothing, be nothing. Pero hindi pwede po yun eh. You have to live with that, no? Kaya nga po ang ating pong dapat gawin as much as possible. Try your best to be as blameless as possible. Walang makita po talaga. Irreproachable, ika nga. Irreproachable. No? Ako po retired na ako, no? But I could tell you some things, no? Aking pong work na hindi sa mga mayabang, no? Give you example lang. Again, this is not to boast, but to illustrate lang po. Ang dami ko pong pagkakataon na binibigyan ako ng something, no? Pera, bigyan ako ng mga things. Meron isa nga yung isang rape case ko po, no? Na galing siyang Hong Kong. Tuwa naman siya. So, bumili po siya ng I think mamahaling shirt yun, galing Hong Kong. Ano kayang brand niya? Baka Giordano, no? Siguro. Pagkatapos, piskal, galing ang Hong Kong iniwan kita ng t-shirt, shirt galing Hong Kong. Ay, wag. Small yan Grabe naman kayo. XL ako Actually, double XL. Hindi mo aking. Di ko tinanggap po talaga, no? Alam nyo, I always tell these people, alam nyo po, nakailangang years ba ako as prosecutor? 12 years, no? Sabi ko sa kanila, 10 or 8 or 12 years na akong prosecutor, no? But I've never received anything, no? Sabi ko, kahit candy. At huwag niyo pong sirain yung aking record. Yeah, I always tell them, no? Kaya, kung gusto niyo akong tulungan, ipag-pray niyo na ako na lalo akong bumait. Wow. Natuwa naman sila. Natuwa po sila. No? Kaya, yung mga minamahal talagang, minsan hindi ka naman kinokorap na masama pero dahil sila grateful, bibigyan ka ng something. Kaya mga minamahal, para lang talagang makaiwas ka, kasi maaari ngayon, kakampi mo siya. Pag dumating ang time, maaari siya naman ng kalaban mo sa kaso. O paano yan? Para may utang na loob ka, di ba? Ito yung nagbigay sa akin ng t-shirt galing Hong Kong na Giordano. So, parang siyempre, yung mind mo, medyo iba, di po ba? Kaya mga minamahal, napakaganda po na as much as possible, no? Just do the right thing, no? Huwag tayong mag-compromise, huwag tayong mag-bend, no? Be as blameless as possible, no? Sapagkat marami po mga tao nagbabantay sa atin. Tulad ng Panginoong Yesus. Siya na po pinakasakdal na tao, pero marami po siya mga mata na hinahanapan siya ng pagkakamali. Sabi sa Luke 20:20, at siya'y inaabangan nila. At sila'y nangagsugo ng mga tiktik na nangagpakunwaring mga matuwid upang siya'y mahuli sa kanyang salita na siya'y maibigay sa pamiminuno at sa kapamalaan ng gobernador. No? Ayun yung mga minamahal, no? Kahit nga po sa office ninyo, no? O sa paaralan o sa mga lugar, meron mga tao po kuminsan na na nariyan, pero hindi sila nariyan para tumulong, nariyan lang sila para maghintay na may kitang mali sa'yo. May mga ganun mga tao, parang kinakarir nila na makaharap ng mali sa ibang tao. Ba't meron may mga pinanganak na ganun mga tao, no? Parang, wala ba silang magandang magawa? Parang naging calling nila na maghanap lagi ng mali sa ibang tao. Sana huwag tayong ganun. May you be very miserable. No? Pero may ganyan tao mga minamahal. You have to accept the fact there are those kinds of creatures.
Sorry May ganun mga tao mga minamahal. Yung nandiyan sila, hindi para tumulong o mag-appreciate, nandiyan sila, naghihintay lang na may magitang mali sa'yo. Ingat po sa ganyan mga tao. At kuminsan, totoo naman na kailangan magtiwala, pero wag sobra. Dahil di lahat ng tao po ay mapagkakatiwalaan. No? Ayan karatohan ng mga minamahal. No? Ngayon po, ito si Daniel mga minamahal ay hinapan ng mali, malamang po dahil sa inggit. Yan. Alam niyo po, I don't know if I read it somewhere, pero sabi nila, probably the highest form of flattery is envy. Ang pinakamataas na uri daw ng pagpuri ay ang kainggitan. Di ba? Halimbawa, si Stanley kunyari, nainggit yung mga boys sa kanya dahil gwapo siya. Halimbawa lang yun, no? Di ba? Parang, Brad, tanggapin nyo na. Wala magagawa talaga. Huwag kayo mainggit sa akin. Yan talaga ang buhay Nung inulog yung agwapuhan kataon na nakaganon ako. Marami ako nasalo, di ba? Kaya nga minamahal, may mga tao talaga na naiinggit. Pero that's the price of success. Di ba, sabi nila, mga Pilipino, ibang Pilipino, may crab mentality. Of course, you know what that means, di ba? Pag kayo po ay bumili ng buhay na talangka mentality, lagyan niya sa kaldero, Siyempre, parang medyo brutal, no? Cruel. Niluto ninyo, akyat yan sa wall ng kaldero. Pero iba, imbis na silang makaakyat, hinihila pa ba yung iba? Yan, no? Kaya, masal po kayo na kapag kayo paakyat, may mga tao na hihilas niya pababa. Because misery loves company. Kasi lang pare-pareho kayo nasa baba. Ay nilang maiwan. Kaya hihilahin kayong pababa mga minamahal, no? Biyaan mo sila. Basta ikaw, just give your best. Kaya nga po, di ba, sabi natin, ang puno po na mabunga ay binabato. Kaya kayo po ay mabunga, asahan nyo na meron talaga mga babato sa inyo na mga kritisismo, mga intriga, no? At mga pumuna. Maraming kayong pipintas po sa inyo. Kaya, ito nga po nangyari sa ating Panginoong Yesus. Isipin nyo, no, na Panginoon Yesus nga po naging biktima ng inggit. Matthew 27:18, sapagkat natatalastas niya, ito nga po, I think this is Pilate, na dahil sa kapanaghalian o inggit, ay binigay siya nila sa Kanya. Kaya po sa Jesus mga minamahal, pati Panginoon Yesus po, ibinigay po para ipako sa krus dahil po sa inggit. Meron pong parang power struggle Kasi ito po mga Pharisees and scribes, sila ang kinikilalang mga dakilang religious leaders. Pero itong si Jesus na ito, saan galing itong mamang ito? Sabi siguro nila. Hindi naman sikat na, hindi naman tulad natin yan Saka masyado siyang unconventional, parang iba. Hindi siya nagsusuot ng magandang damit tulad natin, no? Siya gumamit ng mga salitang magaganda tulad natin. Hindi siya stricto sa mga kaugalian ng maramdaman tulad natin. And yet, ang dami siyang followers. At gumagawa pa siya ng mga himala. At yung mga tao na in love sa kanya. Aba, hindi pwede yan. Kaya sila po ay nainggit. Yan, no? Hindi nila matake na meron po isang tao na tulad ng Panginoong Yesus na dadagin sila sa kanilang poder at kapangyarihan. Kaya nga po mga apostol ay kinainggitan ng mga tao. Sa mga Gawa 5:17, sabi po rito, datapot nagtindig ang dakilang saserdote at ang lahat na kasama niya na siya'y sekta ng mga Saduceo at sila ay nangapuspos ng kainggitan. No? Alam niyo po nakakalungkot na, again, this is really embarrassing, pero
sa akin palagi mga minahal, kahit sa mga Kristiyano, nangyayari yan eh. Di ba? Meron bang sa ating inggitan dito? Ingit ba kay Marvin dahil gwapo siya? Sorry, yun talaga eh. Ano magawa ni Marvin, di ba? Just take it, no? Live with it, no? Ayan, no? Alam nyo, ayan po, isa sa pinakaunang kasalanan ng tao, di ba? Ba't ba pinatay ni Cain si Abel? Probably because of jealousy or envy, di po ba? Ayan. Kaya kung kayo po ay Kristiyano na umuhay na maayos, na kayo po ay naging tagumpay sa inyong pag-aaral, sa inyong pong career, sa inyong trabaho, sa inyong business, asahan niyo po na kayo po ay kainggitan. Kahit nga sa family, di po ba? Ay nakalungkot niya sa kakapatid. Meron mga anak na talagang okay, matagumpay sila, may pera. Di ba? Misa nga, halimbawa, may kapatid kayo na may nakakaangat. Tapos, may handaan. Sabihin niya, sige, ako nang bahala sa ganyan. Yabang-yabang mo naman. Bakit? Akala mo, mga pobre kami? Hindi naman sa gano'n. Mga gandang loob na nga lang. Hindi kami payag. So, minsan minamahal magandang intention nyo, pero binabasahan ng mali, di po ba? At dahil po yan sa inggit. Kaya nga po, asahan natin ang puna at paimintas ng iba. Lalo na po pag wala kayong ginagawa masama, ay nang masaklap. Hindi man ako paano po pwesto. Sabi nga po ni George Eliot, blameless people are always the most exasperating. Ayan, like Daniel nga po, no? Dahil wala siyang ginagawang masama, marami pong naasar sa kanya. Ang mga taong walang kapintasan ay laging nakayayamot. Kaya mga minamahal, asahan po natin yan, no? Ngunit, nawa po huwag maging dahilan, pastor, kahit anong gawin ko, may pinasan ako, buti nga. Bahala na. Pagod na ako sa pumuhay ng maayos. Kahit kaliwa ka, may masabi sa'yong masama, kanan ganun din. Biyaan mo na, wag na lang siguro. Di mami na mahal, no? Kahit na po kayo pintasan ng mga tao, manatiliin tayong tapat po sa ating Panginoon. Kasi, ultimately po, hindi naman kayo managot sa kanila Managot tayo sa ating Panginoon. Di po ba? Minsan kailangan natin na para bagang you have to really remember who you're serving. No? Ito naman po na mahalaga sa atin ang damdamin po ng ibang mga tao. Mahalaga sa kanila ang kanilang kapakanan, mahalaga po sa atin ang ating testimony sa kanila, pero nga po, kung minsan, anong gawin mo po, may kita pa rin mali sa ginagawa natin. Pero malay mga minamayang ating pa sikapin, ating pong gayahin po si Daniel. Kaya nga po sa ating ikalawang bahagi, walang makitang kapintasan kay Daniel. Sabi sa verse 4, na magkagayoy ang mga pangulo at mga satrapa ay nagsihanap na may usumbong lamang kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit hindi sila nakakasumpong na anumang kadahilanan, ni kakulangan man, palibhasa'y tapat siya, walang anumang kamalian, ni kakulangan na sumpungan sa kanya. No? I heard somebody say po na walang manang masama na tayo maka-offense sa ibang tao, basta yan ay offense of the cross. Kung na-offense sa ibang tao dahil lagi kayong late sa trabaho, o lagi pong palpak ang yung trabaho sa office, na-offense sila sa iyo, mahiya ka sarili mo, no? Kung ikaw lagi ay pinapagalitan ng boss mo dahil ang trabaho mo laging pangit, na-offense po na hindi maganda. Ma-offense sila sa iyo dahil kay Kristo, hindi dahil po sa iyong maling mga ginagawa.
Dapat tayo maging mabuting parotoo tulad po ni Daniel. No? Halimbawa sa school, dapat ikaw ang magaling. No? Kung maaari, imbis na ikaw ang tulungan, ikaw ang tumulong sa mga classmates mo. Kung ikaw naman ay sa office, halimbawa ikaw ay sa government, kahit na kailangan mag-overtime, kito lang bayad, gawin mo yan, alam sa trabaho mo. Kung ikaw naman ay merong office mate na may sakit sa private office, sige, sir, ako lang gagawa ng trabaho niya. Kawawa naman tong kasama ko eh. Ma'am, bait mo naman. Yan ang mga minamahal, di po ba? Dapat tayo maging blessing at mabuting testimony sama tayo naroon. Hindi po tayo maging nakakaasar o palpak sa ating mga ginagawa. We must be model students, model employees, model workers. Tayo dapat maging mabuting halimbawa sa ating mga kilalagyan. No? Ganun po ating Panginoon Jesus din. Walang makita po sa kanyang kapintasan. Sabi nga sa Luke 23, bilang parotoo po ni Pilato sa verse 15, nang aking siyasatin siya, ang Panginoon Jesus, sa harapan ninyo, ay wala akong nasumpungang anumang sala sa taong ito. Tungkol sa mga bagay na susumbong ninyo laban sa kanya. Wala kahit si Herodes man, sapagkat siya'y pinabalik niyang muli sa atin, at narito walang anumang karapat-dapat sa kamatayan na ginawa niya. Kaya mga Panginoon po, wala po siyang kapintasan. Ito naman po ay goal, no? Dahil di naman tayo perfect eh. Sabihin nyo, Pastor, tao lang naman kami. Alam na naman nga tao yan eh. Natao lang tayo eh. Kaya hindi naman sila unreasonable, no? Pero sa abot natin yung mga kaya, by God's grace, ano po sikapin nating maging walang kapintasan. Tulad po ni Daniel. Kaya ito nga po ay hamon sa atin na tayo magkaroon ng self-examination. Self-reflection. Kaya, hindi ako nagmamalaki, no? Sa akin pong service sa government bilang prosecutor, no? Ano yun eh? Mabot po ng mga 12 years. By God's grace po, minsan lang ako kinomplain eh. Hindi ko pa kasalanan. Kaya medyo nakakaasar eh. Kasi po sa isang court, 2 kami yung fiscal doon. Tapos, may isa kaming kaso, ano yun eh, bouncing check, BB22. So 2 kami roon sa isang court. Pagkatapos, palit-palit kami ng hearing, yung time po na naka-assign dun sa kasama ko, nagbigay ng order yung judge na mag-submit ng isang klaseng document sa court. Hindi niya ginawa. Kaya po yung nag-lapse yung period. Kaya nung yung hearing ko na, tumapas sa akin, sabi ng judge, hindi pa nagpa-file kayo ng ng ganito. Judge ko, alam yun eh. Ayan sa order sa court to, alam na kasama ko, hindi ko naman alam. Kaya po yung kaso ngayon na-dismiss eh. So gumawa ka ng paraan na maremedyohan yun, masigasig yung kalaban kong lawyer. Deny. Talo po kami roon. Kinomplain kami ng noong complainant. Ano yun eh, kasi nga dahil doon, talo yung kaso. Buti nga lang, explain ko sa sa judge. Tapos mismo po yung office mismo, I was cleared by the office, no? Ewan ko lang yung kasama ko, kinakaya din siya. Kaya minsan nakakainis eh. Kaya nang gawin mo si Gasig, may mga tao na madadamay ka eh. Nangyayari sa inyo siguro yan, no? Nakakainis, no? Pero naman po, by God's grace, since siguro 2 months ago, I was cleared na po of all accountability sa government, no? So hopefully, dumating na sana yung blessing. Ma'am Lady, mag-retire ka na, Ma'am Lady. Para blessing ka na rin. Yan, no? Pray nyo lang po na walang anumang hadlang pa. Kaya atin po sikapin, no, na mahirap man, no? Pero you have to exert effort. You have to pray hard.
to work hard, no? And be very meticulous, mga minamahal. Kahit yung maliit na bagay po, maaaring sabi nga nila, hindi ka madadapa sa bundok madadapa ka sa bato Di ba? Ang nakakapuwing po yung maliit, hindi yung malaki. So yung mga detalye po sa trabaho ninyo, huwag niyong babaliwalain yan. Dahil minsan po yung makakapuwing sa inyo, yung makadapa sa inyo, hindi po yung mga bundok. Mag-ingat po tayo, no? Sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 15, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis. Sabi niyo po yan, ha? Sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw asang libutan. Ingat po kayo mga minalana po sa inyong mga transaksyon. Dahil ngayon po, dahil po sa ating digital age, yung internet, social media, ang dami po yung kumakalat po ng mga scams. Ako nga po again, as a public office pa noon, grabe, no? Kung ano mga investment schemes, yung mga pyramiding, mga Ponzi scam, ang dami po, no? At tayong mga Kristiyano ay maaaring mabiktima noon o maaaring magamit tayo para magbiktima sa iba. Hindi nyo alam, ginagamit lang pa kayo ibang tao para ibang tao mabiktima. Ngayon pa nagkaloko-loko na, ilalaglag kayo hulihin, hindi yung nag-recruit sa inyo. Sila nasa Hong Kong na. Nasa Macau na. Kayo nasa NBI. Kaya ingat po kayo mga minamahal, maging matalino tayo. Ako po kahit retired na po ako na prosecutor, no? Kung meron kayong mga questions, yung mga investments, ganyan. Kasi marami pong, hindi mo marami, no? May ganyan mga kaso ko Mga bogus na mga businesses, mga investment scams na hindi authorized sa SEC, yung mga, kunyari, mga negosyo na imahinasyon lang. Ang dahil pong ganyan. Basta ito po ang ang parang isang mahalagang key diyan, no. Pag meron pa nag-offer sa inyo na too good to be true, likely it is not true. Halimbawa, bigay sa investment. Ito, magbigay ka ng 50,000, May interest to 5% a month. Ano po 'yan? Scam 'yan, most likely. Kaya biro mo 5%, ilan niya per year? 60%? Malamang scam po yan. Kaya tayo po ay magsikap po na maging walang sala, walang malay, walang dungis. Lumiwanag po kayong tulad sa mga ilaw sa libutan. Sabi nga sa unang Pedro 2:12, na kayo'y mga karoon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hentil. Yan, no? Tignan po ng mga unbelievers upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa iyong tulad ng gisigawa ng masama. Dahil sa inyong mabuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Makita po naman sa atin ating mabuting gawa. Kasi po mga minamahal, alam niyo po, handaan niyo po ito Hindi po dahil kayo po ay Kristiyano, na may alam kayo sa Biblia, hindi na kayo maloloko. Di mga minamahal. Meron pong, kaalaman na tungkol sa relihiyon o spiritual, meron kaalaman din po tungkol sa libutan. Kaya sabi na po ng, be wise as serpents, but harmless as doves. Kailangan po matalino kayo in both aspects. Matalino kayo sa tahanan ng Panginoon, at matalino kayo sa mga bagay sa libutan. Alam niyo po kung nagtuturo sa inyo ng maling doktrina, alam niyo rin po kung nag-ibeda sa inyo ng maling investment scam. Dahil po, kahit ano pong sinseridad ninyo, sa inyong puso, maaari pa rin tayong malinlang ng mga napakaraming manloloko po sa libutan. At pag tayo pinabiktima, at tayo gamitin nila para mambiktima ng iba, ayan po ay nakakasira po sa pangalan ng Panginoon. Nawa po ating tayong kapintasan, sabi nga, ating binasa, ay ang kapintasan po ni Daniel.
No? Ang kapintasan ni Daniel ay ang kanyang kataparan sa Diyos. Kaya, alam niyo siguro, isa sa pinakamagandang magandang maasabi sa ng isang babae. Sino ba ang mga binata rito? Binata rito. Nawala ng binata bigla. Huwag na Stanley, ano yan? Masyado ng, yan? Masyado ng gamit na gamit siya, yung kanyang Pastor, ano ba naman to? Lahi mo binibigyan. Ito, ikatabi niya lang, si JM. Ayan, Bawa. May kapanggapan, JM? Wala pa, no? Sobra naman, Pastor, hotspot mo ako. Malay ko naman, di ba? It's a simple question. Pag sinabi, wala, o di wala. Meron, o di meron. Ano, ayun na ba sabihin yun? Hindi mo natanong kung sino di ba? Pero bawa po, binata kayo, no? Tapos, kasi alam niyo mga minamahal, ang mga dalaga po, again, hindi ako sexista, pero kung ikaw yung matinong Kristiyanong binata, di ba? Ang bait-bait mo, di ba? Tapos, meron kang magandang trabaho, kaya maganda yung kurso mong kinukuha, tapos, matalino ka pa, spiritual, at mukha ka namang tao, di ba? Bira na yung ganyang species. Rare species na yan. Kaya, yun nga, uy, JM, punta naman tayo sa ganon. Sige na. Uy, masama yan, Bakit mo dinadala sa ganyan lugar? Di ba, dapat yan? Di ba? Yan dapat ang sa iyo, Wow, JM, galing mo naman. Imagine mo, tinanggihan mo kasi ganyang bagay. Di ba? Sana po tayo pintasan dahil sa ating kabutihan. Hindi yun dahil tayo po ay bastos o presko o anumang hindi magandang katangian. Ganun po si Daniel Wala magandang sa kanya pagkakamali except yung kanya pong katapanan sa Panginoon. Di ba? Kung meron kang girlfriend, sabihin niya, ba't ka ba JM basa-basa ng Biblia? Ganon, kinireklamo ka? Ba't ka ba lagi na sa church? Ang galing, no? Ba't ka ba pray ng pray? Ba't ka ba laging Panginoon na lang sinasabi mo sa labi mo? Sana pa ganun po mapapansin sa atin. Ito po si Daniel po, ang pinuno sa kanya ay sa kanyang panalangin. By the way, ito, basahin mo na po sa verse 5, no? Na magagaya yung sinabi ng malaking ito, hindi tayo makakasumpong na anumang may sumbong laban kay Daniel na ito. Liban sa tayo ng mga kasumpong laban sa kanya ng tungkol sa kutusan ng kanyang Diyos. Ay kailan pong tinira po na pagkakamali ni Daniel ay masyado siyang prayerful. Grabe, no? Kung kayo po ay pinupunan ng mga classmate nyo, na kayo kapitbahay nyo, na office mate nyo, ay, taong yan, masyado mapanalangin Imagine nyo po, di ba? That would be one of the greatest compliment you could receive, no? Ayun po ginawa kay Daniel, siya'y lumuhod. Sabi sa verse 10 ng chapter 6, lumuhod ng kanyang mga tuhod na makitlo isang araw at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. No? Hindi po si Daniel pinuna ng kanyang mga kaaway dahil siya po ay laging late sa trabaho. O dahil siya po ay laging maaga umuwi. Laging nag-undertime. O siya po ay tamad. O wala siyang ganong ginagawa. O laging pinangabukas po ang trabaho niya. Hindi mga minamahal. Siya pinuna po dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon. At nawa po yan po ang makita ng mga tao sa atin. Na sila po ay mainis dahil tayo masyado pong tapat sa Panginoon. At pag ganyan po, nawa po, lalo nyo silang inisin.
O sila nagagalit sa inyo dahil tapat kayo sa Panginoon. Dahil silang inisin, lalo tayo maging tapat sa Panginoon. Alam niyo po, sana po tayo pinupuna eh. Halimbawa, ba't masyado bang nagbabasa ng Biblia? Ngayon sana, no? Pagkabasa ng Biblia, sana yan ang pinupuna sa atin. Wala pa yung ating malibang aking timing. Nawa po, ang mapuna sa atin ay ang pagkabasa ng ating Biblia. Yan. Ting, 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 ting. Ikalawa po, sana mapuna po sa atin yung ating panalangin. Kayo ba nag-pray po sa office nyo? Naalala ko yun minsan napunta ako sa isang preaching na isang Baptist church Sabi na isang pastor, ay, kayo mga Kristiyano, hindi kayo nag-pray sa public. Kinahiya niyo ang Panginoon Kasi pag kayo muna sa restaurant, para may tissue kayo. Tapos, thank you Lord sa pagkain. Amen. Ganyan Pag nalaglag yung tissue, tapos, thank you Lord sa pagkain niyo sa akin. Amen. Nahiya kayo, Nahiya kayo sa panalangin niyo, Basa kayo ng Bible. Ako, di ba, wala masama basa ng Bible dahil ngayon po talaga ang Bible fashionable na, di po ba? Oo. Yung palaging pagsamba. Sabi ng kapitbahay niyo, ba't ba simba kayo na simba? At buong araw pa na sa church kayo, yun po, maganda pong parotoo yan. Pag-itipon bilang mga Kristiyano, palagi na sa church kayo. Pag-itipon bilang mga Kristiyano. Yan, no? Maaaring po na yun kayo dahil pagabagay ng Ebanghelyo. Alam niyo mga minamahal, kung kayo pinakapanood ng mga Hollywood films, of course, we watch Hollywood films, no? Ako iniinggit po sa isang grupo Dahil po kapag merong grupo na binanggit na napakasipag magbahay-bahay, yung makulit na mag-knocking on doors, ano po ang binamagit ng Hollywood? Hindi mga Baptist. Sino po? Hindi. Jehovah's Witnesses. Sila yung may trademark na may magbahay-bahay, makulit. No? Kapag, of course, ginagawa silang butt of jokes, no? Pero, kita niyo sila group, maglalakad-lakad ganyan, mahaba yung mahaba yung mga palda. Grupo sila, lakad-lakad, may dala mga babasahin. At maaaring pagkatok sa iyo, sabihin, libre po ito, libre. Tanggapin mo naman, di ba? Tapos, may donation po. Oops. Pero mamaya, di ba nakakaingit? Dapat sinabi ng Hollywood films, yung mga nagbabahay-bahay, ay mga Baptist yan. Wala na, naunahan tayo ng mga Jehovah's Witnesses Pero sana mga minamahal kung tayo mapuna ng mga tao dahil po sa ating kasipagan magbagay ng Ebanghelyo. Ba't ba kayo lagi mag-witness? Ba't kayo lagi nangimigay ng tracts? Ganyan kami mga Baptist Saan tayo magiging mabuting parotoo po sa bagay na yan? Tayo mapuna, ika nga, sa bagay na yan. Pigmin natin, ikaw po. Sana mapuna po kayo. Kung kayo po ay merong kabiyak na unsaved, medyo struggle yan, no? Pastor, paano magbigay ng tithes? Yung asawa ko unsaved. Maring punahin kayo, pag-usapan ninyo. Pero, yan po ay ating tungkulin po sa ating Panginoon. Sana mapuna tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Si mga minamahal, nawapot rin ni Daniel, ngayong umaga, ating mga sarili. Kung tayo may naupuna ng mga tao, pinipintasan, nawapot tayo pinipintasan po dahil sa ating katapatan sa Panginoon. Nawa tayo pinakatisod dahil sa ating katwiran. Hindi po dahil sa ating kakulangan o kasamaan. Ari po talaga si Daniel na siya po ay mabuting halimbawa, tapat sa Diyos,
at walang kapintasan. Maring mahirap mga minamahal gawin ito, ngunit sa biyaya ng Panginoon, yan po ang ating dapat ganapin sa ating buhay. Ikaw may nasa tahanan, lalo na mga unsaved ang mga loved ones mo, ikaw may nasa paaralan, nasa gitna ka ng mga unsaved na mga classmates and teachers, nasa trabaho, opisina, pabrika, komunidad, nawa po tayo maging mabuting parotoo tulad po ni Daniel. Kaya may pintasan, kaya may laiti, kaya may punahin, nawa po dahil po sa inyong katapatan at pagsunod po sa ating Panginoon. Alam po natin mga minamahal, no, na ating pong tukulin na magbagi ng Ebanghelyo. Ngunit ating pong tandaan na ang salita po ng Ebanghelyo ay dahil may kakambal na gawa ng Ebanghelyo. Di ba? Sabi nga natin, action, speaks louder than words. Sabi nga po ni J.L. Moody na isang evangelist, a good example is better than a good precept. Ang isang mabuting halimbawa ay mas mabuti kaysa isang mabuting utos. Kaya mga minamahal, nawa po ating pumuhay ay hindi po salingat sa ating sinasabi. Tayo mabuting parotoo nawa, tulad po ni Daniel at sikapin na wala po tayong kapintasan sa harap ng makasalanang mundo na kung saan tayo po ay araw-araw namumuhay. Tayo po ituwing lahat? Habang tayo po ay nakayuko at nakatayo, ibig ko lang ibigay po ng sandaling paanyaya at hamon para po sa maaaring iba sa atin na wala pang katiyakan ng langit, o maaaring wala ka pang Jesus sa iyong puso, o maaaring pa naranasan ng pagbabago na ginagawa ni Kristo sa bawat tuwing na mananampalataya. Ikaw ba'y binago na ng Panginoon? Ikaw ba ay mayroong katiyakan ng langit? Meron na pang Jesus sa iyong buhay? Tandaan natin, ang pagtungo sa langit, ang pagiging Kristiyano ay hindi isang relihiyon, yan ay isang relasyon. Maria palasak na, ngunit yan pero totoo. Ikaw ba ay may pagkilala kay Kristo bilang iyong tagapagligtas, Panginoon at Hari niyong buhay? Kung hindi pa, kailangan mo siya. Kailangan magsisi yung mga kasalanan. Kailangan magtiwala sa Panginoong Yesus. Kailangan magsuka ng iyong buhay sa Kanya. Sabi ng Biblia, ang sinamay sa Kanya tumanggap ng palataya ay binyang karapatang maging anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang sinang magsabi na si Jesus ay Panginoon at maniwala, manampalataya na siya maling na buhay, siya mailigtas. Ang sabi ng Biblia, ang sinamay na kay Kristo ay binago na. At ang panawagan ng Panginoong Yesus, tayo po ay magsisi at maniwala sa magandang balita, Ebanghelyo. Ngayong umaga, ako ay manalangin kung wala ka pang katiyakan lang langit, kung wala ka pang Jesus sa iyong puso, hindi pa naranasan ng pagbabago na ginaganap ng Panginoon sa bawat tuwing na mananampalataya. Kung ganon, sundan mo ako sa aking panalangin. Ang kinin mo to bilang iyong sariling panalangin ng pagsisisi, pagitiwala at pagsuko na iyong buhay sa ating Panginoon Yesus. At tahimik lamang, siya po sa isipan, sa bitiw mga salitang ito, ang kinin mo bilang iyong sariling panalangin. Panginoon Yesus, inaamin ko po na kayo sa makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Akin na pong iniiwan, tinatalikuran, aking mga kasalanan. Nagitiwala po ako na inyong kamatayan sa krus, pagkilibing, at muling pagkabuhay ay sapat na kabayaran na aking mga kasalanan. Kinikilala kita, Panginoon Yesus. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at nagbayad na aking mga kasalanan. Akin na pong sinusuko sa inyo aking buong buhay.
Pumasok kayo sa aking puso at kayo na maghari sa aking buhay. Kinikilala kita, Panginoong Yesus. Natanggap kita bilang aking Panginoon at hari na aking buhay. Tulungan niyo po akong sumunod sa iyong mga utos at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon Yesus, sa kaligtasan binigay niyo sa akin. Kung taimtim po inyong panalangin, sabi nga ng Biblia, sino may sa kanya manampalataya, sa aking Panginoon Yesus ay hindi na mapahamak, kundi magkakaroon na siya ng buhay na walang hanggan. At para po sa ating mga Kristiyano na, maaaring kinikilala mo ikaw Kristiyano na, ikaw ay anak ng Diyos, binago na ng Panginoon, kamusta naman ang iyong paratoo? Tayo ba ito rin Daniel na wala tayong kapintasan? O meron pa rin tayong mga bagay na ginagawa? May mga aspeto ng ating paratoo na hindi maganda. Maaring may pagkukulang tayo sa ating trabaho, meron tayong ginagawa na hindi kaaya sa ibang tao, maaring sa trabaho, minsan late ka, o ikaw ay mag-undertime, o sa trabaho, ang trabaho mo ay hindi maganda, like kang pinupunat, pinapagalitan ng iyong boss, hindi ko alam, o maaring sa rating, like kang kulelat, o maaring sa school, ikaw ba ay mabuting paratoo? Ikaw ba ay nasa bandang taas ng ranking ng school? O ikaw ay laging kulelat? Baka ikaw pa laging absent? Ikaw ay laging hindi gumagana ng homework? Pag tinatanong ng teacher mo, lagi kang wala kang masabi. Lagi ang baba ng score mo. Bakit ganun? Baka naman kailangan mo pang sipagan, kailangan baguhin ang iyong study habits. Hindi ko alam, pero maging tayo po sa trabaho, sa paaralan, nawa maging mabuti tayong paratoo. Ganyan po sa tahanan, kamusta ka bilang isang nanay, isang tatay, bilang isang anak? Ikaw ba yung mabuting paratoo sa iyong kapamilya? Ikaw ba yung mabuting halimbawa sa iyong mga anak? Bilang mga anak, ikaw ba yung encouragement sa iyong mga magulang? O sa iyong mga kaibigan, ikaw ba yung good influence? O baka naman ikaw ay bad influence? Nakikita ba ng mga kaibigan mo si Kristo sa iyong buhay? O sa iyong mga kapitbahay, ikaw ba yung pagkapala sa mga kapitbahay mo? O ikaw ay kinaiinisan ng mga kapitbahay mo? Mga minamahal, nawa po ating sikapin na tayo maging mabuting paratoo. Sapagkat hindi mainiwala mga tao sa ating sinasabi, ukol sa pag-ibig, katapatan, kaligtasan, kung ating po pinapakitang halimbawa ay taliwas sa ating sinasabi. Kung ating pamuhay po ay baluktot, kung ating ginagawa po ay pangit, kamusta ang iyong paratoo? Meron ka bang mga ginagawang hindi maganda, ikaw ay laging pinupuna? Nawa tayo punahin, hindi po dahil sa masamang bagay, kundi sa mga buting bagay na ating ginagawa. Kaya po hama ko sa inyo umaga, lahat tayo ay meron pang room for improvement. Kahit ako, ikaw, wala sa ating perfect. Kaya mahalaga ang ating panalangin sa Panginoon, Lord, help me, Lord, to grow in being a good example. Nawa, Panginoon, mapansin sa akin ay kabutihan, hindi kasamaan. Maging sa pamilya, maging sa trabaho, sa paaralan, sa matayan na roon, ating panalangin na tayo gamitin ng Panginoon bilang isang modelo at halimbawa sa mga tao. Kaya ng panalangin mo din, please come here in front, samahan mo ko, lumuhod tayo sa Panginoon, sama-sama tayong manalangin, Lord, make me a better example to others. There's always a room for improvement. Marami pa tayong maaaring magawa para tayo po'y sumulong lumago bilang mabuting halimbawa. And I hope all of us would pray, Lord, make me a better example to others, to my parents, to my children, to my friends, to my office mates, to my classmates, to my neighbors. Nawa, Panginoon, maging mas mabuti pa akong halimbawa sa iba. Nawa kailang makita po sa aking buhay, kayo, Panginoong Yesus, hindi aking mga kapalpakan, mga kamalian.
Lord, make me a better example to others. Nawa ako'y maging daan upang marami pang tao ang makalapit sa inyo, Panginoong Yesus. Nawa sa magitan po ng aking buhay, mapuri nga po ang inyong dakilang pangalan. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa mga bumarito sa harapan, sa ilang pagganais na lalo pang humusay bilang mabuting halimbawa. Tunay, Panginoon, habang kami nasa mundong ito, meron pang pagkakataon na kami po ay mag-improve. Kami po ay maging better. Kami po ay lalo pa lumago sa aming pagsunod at paglilikod sa inyo. Nawa, Panginoon, ang bawat miyembro ng iglesyang ito, maging sa tahanan, maging sa paaralan, maging sa opisina, trabaho, mga kapitbahay, komunidad, mga kaibigan, kami maging tulad po ni Daniel, na wala pong makitang kapintasan sa amin, kundi ang pangamupo na sa amin ay ang aming katapatan po sa inyo. Nasa gayong Panginoon, makita ng mga tao sa aming buhay ang inyong kabanalan, inyong katwiran, at ang inyong kapangyarihan. Patawarin niyo kami, O Diyos, sa mga pagkakataon na kami po'y nakatisod, naging offense sa iba. Nawa, Panginoon, tulungan niyo kami na maayos sa anumang aming atraso sa aming kapwa. Nawa, Panginoon, kami maging mabuting paratoo at maging blessing lagi sa aming mga kasama. O Diyos, kaya nga tayong mapuri sa aming buhay. Ito ang dalangin sa Panig Cristo Jesus. Amen. Maraming salamat. Purihin ng Panginoon. Tayo pwede dumako ngayon sa ating pong pagbibigay ng ating mga tithes and offerings. Sabi po sa mga gawa 20:35, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayo magisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. At ibigay po sa Panginoon ang ating pinakamahusay sa ating mga tithes and offering upang tayo lalong pagpalain po ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin para sa pagbibigayan. Panginoon, kami po'y nagpupuri at papasalamat sa binigay niyo pong lakas, oras at panahon upang kami po'y makapagtrabaho. Ibabalik po namin ito ng buo at ng may buong katapatan sa iyo, Panginoon, upang magamit at papalawig ang iyong pangalan sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Ito lamang po yung samot na langin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Makapangyarihan Diyos, Amang Banal, salamat Ama sa iyong dakilang pag-ibig, salamat sa iyong biyaya, salamat sa pagbibigayan na ito na ikaw ang nanguna at nagbigay humipo sa bawat puso ng bawat isa. Panginoon, ang pira na aming nalikom, Panginoon, ay magamit sa na ikaw ang manguna, Panginoon. Basbasan mo ang bawat isa, bigyan ng kalakasan, sapat na kalusugan, dalayan ko rin may mga karamdaman ang iyong paghipo na banal na kamay. Patawarin mo kami sa mga pagkakasala, ang lahat dinadalangin, pinapasalamatan, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po tumayong muli. Lord, I offer my life. All that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets
Tayo po'y manalangin. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa iyo pong mga salita na muli sa amin ay nagpaalala bilang iyo pong mga anak na maging maingat kami sa aming pong buhay, sa aming pagkilos, pananalita. At tunay nga na ang makita lang sa aming buhay ay ang anak na si Jesus. Salamat po sa patotoo at buhay ni Daniel na tunay nga na ito'y isang magandang halimbawa rin sa bawat mananampalataya na sa lahat ng pagkakataon sa amang kami naroon, maging sa aming mga gawain, tungkulin sa araw-araw na makita po sa amin ang mabuting patotoo at liwanag na anak si Jesus. Ama, salamat po maging sa iyong anak na ginamit sa umagang ito. Dalayan po namin patuloy na ikaw ang maitaas sa buhay niya at patuloy na gabayan, ingatan siya at patuloy na pagkalooban ng kaalam at karunungan, lalo na sa paghahanda ng kanya pong mensahe na dadalhin sa aming kalagitnaan at sa mga taong wala pang pagkakilala sa iyo. Maging sa bawat isa sa amin, Panginoon. At kung meron man kaming mga panauhin sa loob ng aming iglesia, ikaw po ay maitaas. Ang Panginoon po ang siyang maitaas sa iyong buhay. At tunay nga na makita sa iyo ang mensahe na amin pong napakinggan sa umagang ito. Salamat din, Panginoon, sa bawat isa na gumanap ng tungkulin sa loob ng iglesia. Ay patuloy ko na biglang patuloy na sigasig ang bawat isa, determinasyon na magawa ang iyo pong kalooban. Salamat sa bawat isa narito na hindi lamang ito na pakinggan ang iyo pong mga aral, kundi ito'y aming mailagak, maitago sa aming mga puso at isipan. At sa aming paglabas, sa gusaling ito, tunay nga na dala-dala namin ang biyayang ito at maibahagi, lalo na sa aming mga kasambahay, mahal sa buhay, na wala pa kay Kristo. Salamat, Panginoon, at ang dalangin ko po yung pangunguna at pag-iingat sa bawat sa amin sa maghapong ito, sa mga gawain, na patuloy na ito'y magbigay kasiglahan, karunungan sa bawat isa sa amin. Ingatan po ang bawat isa sa amin sa aming pagsamantalang pag-iwalay sa umagang ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen.